Ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, number one si dating Pangulong Duterte sa Senatoriables 2025 survey, no. Si Sara Duterte naman po ay most trusted po ang DepEd. Most trusted agency ang Department of Education na pinamumunuan ni Sara Duterte. Asan na ba 'to? Ba't walang mga tao? Mukhang hindi po tumatalab talaga 'no, walang epekto ang paninira ninyo sa mga Duterte. Yan lang po masasabi natin at dahil wala na nanonood, uwian uwi 23 na, 23 na lang nanonood sa'tin. Okey. Ito po talaga, masasabi natin na pinakapalpak na, ginagawa ng mga, supporter ni PBBM ay yung pagpo-promote sa mga Duterte. Kasi wala silang, ginagawa kundi i-promote ng i-promote, eh, 'di ba? Bukang bibig niyo. Kumbaga, wala na ngang hindi na nga nagbabayad yung mga Duterte ng ano, ng mga vlogger. Walang ginagasto sa mga social media. Pero nakakalibre sila dahil sa inyo. Yung patuloy po ninyong paninira sa mga Duterte, yan po yung ano, eh, ang tingin ko, baliktad po epekto, eh. Katulad lang din po yan ng, paninira ng mga dilawan kay Marcos, 'di ba, sa pamilyang Marcos. Baliktad po yung kinalabasan, eh. Paninira, eto talagang ano, kung sino man na nagpapatakbo ng kampanya ng mga Marcos, yung PR niyo, dilawan na dilawan talaga kasi walang pagbabago, eh. Ganyan rin po ang kaya lang, eh, wala ba silang kakayahan yung mga PR po ninyo, mga maski po yung mga puwede nating tawaging, collapsibles, eh, isa lang po yung ano, eh, yung paraan nila ng pagpo-promote, siraan yung Duterte. Tapos akala nila 'pag kada sinisiraan yung Duterte napo-promote. Wala po silang kakayahang i-promote kayo sa madaling salita. Walang kakayahang i-promote si Pangulong Marcos, walang kakayahang i-promote si Martin Romualdez. May mali, 'no, may mali sa inyo. Kaya ang nakikinabang kahit sangkatutak ang inyong mga may nag-i-import pa nga, eh. Opo, bayaran po. Kasi umamin na si ano, 'di ba? Umamin na si, ah, Makagago na siya ang highest paid. Kahit po milyon-milyon ang ibayad ninyo sa inyong mga vlogger, basta po mali yung kanilang diskarte. Actually, ang pino-promote niyo mga Duterte, 'no? Sa lahat po ng ginagawa niyo, pino-promote ninyo yung mga Duterte. Okey, yan po ang pag-uusapan natin. Hindi ko alam kung nakapindot na tayo pero pindot na, okey. Ah, Tapos na. Ito po ay Manila Times. Sabi po rito, DepEd most trusted top performing government agency in quarter 1. Yan po. In the survey from March 11 to 14, said that DepEd had 82%. 82%, ang taas, no? 82% followed by the Department of DSWD.
tapos DOH and the Commission on Higher Education. Alam niyo po, yung DepEd po, alam ko kung bakit diyan nilagay si ano, si VP Sara, eh. Traditionally po, ang DepEd, wala pong sumisikat na DepEd secretary, 'no? Kung may ambisyon po yung isang tao na tumakbo in higher office, wala pa po akong nabalitaan na mula DepEd secretary naging senador man lang o vice president o naging presidente, wala, eh. Kasi dead end po yang, DepEd, eh. Napakalaki, ang daming problema, 'no? Sa tingin ko lang, kung sino man nakaisip kay VP Sara na ilagay siya sa DepEd, talagang ano po 'yan, 'yan po yung mga posisyon na hindi ka tatakbo. Tignan niyo po si Briones, hindi sumagi sa isip na tumakbo. Yung sinundan po ni Briones sino ba yung sinundan? Si Brother Armin Luistro. Tapos sila Jesly Lapus. Hindi po, si Raul Roco. Si Raul Roco, senador na siya bago siya naging DepEd, eh. Iba po yung kaso ni Roco, eh. O si Jesly Lapus pa. Wala talagang ano, eh, wala po talagang DepEd secretary na talagang umakyat. Opo, hindi po nyo, ang ibig ko pong sabihin, si Raul Roco po, senador na siya bago siya naging DepEd secretary. Pero ganun pa man, hindi pa rin po siya nanalo. Tumakbo siyang presidente, di ba? Ibig sabihin, yan pong cabinet position na yan, yung DepEd, traditionally, hindi sumisikat yung tao dyan. Ano po yung mga sumisikat, yung mga cabinet official? Yan, Department of National Defense. Ang dami po na-produce niyan. May presidente, si Ramos. Tapos Senate President, di ba? Si Juan Ponce Enrile. DILG, yan. Marami pa rin po sumisikat yan. Pero never po yung DepEd, eh. Hindi po nakakapagpasikat yung DepEd. Di ba? Kaya alam nyo na kagad kung bakit DepEd bakit hindi siya nilagay sa Department of National Defense. Kasi sikat na nga. Mas lalo pang sisikat si Sara Duterte. Anyways, sumikat, napasikat. Ganun po katindi yung mga Duterte. Number 1 ngayon. Hindi na nila nasasabi na walang ginagawa sa DepEd, eh. Ang dami na pong ginagawa ni Sara Duterte sa DepEd. Yung mga hindi po kinaya ng mga nauna sa kanya sa DepEd, katulad po ngayon, pagbabakasyonin niya yung mga teacher ng totoong bakasyon, 1 buwan. Ipinag-utos niya walang magpapatrabaho sa teacher. Alam niyo po, dati, bakasyon lang sa tawag. Pero ang tunay lang na nagbabakasyon yung mga estudyante. Yung mga teacher talagang pinababalik, pinagte-training. Ngayon po, sinabi ni Sara Duterte, 1 buwan kayo. Yung 1 buwan yan para sa training. Pero 1 buwan kayo magpapahinga. Kaya po, pasukan pa lang yung mga teacher. Hapong-hapo na kagad, eh. Okay. Bakit po number 1 yung mga Duterte? Si Tatay Digong number 1 pa rin. Pero ang sinasabi po ninyo, naririnig po natin dito sa mga Tambilawan, wala nang suporta si Digong, no? Yung mga Duterte, laos na, wala nang sumusuporta. Bakit number 1? Sino po yung wala sa realidad? Etong mga survey na to, hindi pa kakampi to, hindi pa, kumbaga, ito yung mga nag-survey ng Marcos versus Duterte, yung Okta. O yung No Limit Tangere naman. Mga ano pa po to, kung tutuusin, pabor pa dapat sa inyo. Bakit po?
Kasi, yung kakaperanggot ninyong mga una, in comparison, 'pag kinumpara niyo po yung mga trabaho ng Duterte, may dahilan po yan, eh, 'no? Bakit kahit anong paninira ninyo sa Duterte, number 1 pa rin si Tatay Digong sa senatoriables, yung pasok lahat nung kanyang mga tauhan. Tapos, si Sara Duterte namamayagpag sa lahat. Tie sila ni Tulfo sa sa presidential. Trust rating at approval rating, siya pinakamataas. Yung personal, Tapos yung pinamumunuan niya, yung pinamumunuan niyang DepEd, number 1 din sa trust rating. Bakit kaya? Ano ang ginagawa ninyo sa mga Duterte? No? Panay paninira nyo. Alam nyo yung kapo-pro-China nyo? Actually, hindi nyo po sinisiraan yung mga Duterte. Pinopromote nyo po yung China. Alam mo ba yung ginagawa nyo? Kala nyo ba nasisiraan nyo yung Duterte pag sinabi nyo silang nag-iisip na tuloy yung mga tao, eh. Kung pro-China tong mga Duterte, ano ba di ba? Dati, ang daming Pilipinong anti-China, eh. Bimbo Hernandez, thank you very much. Sa $9.99 na pangkape. May mga kakaunti kayong trabaho ngayon. Ito mula sa presidente hanggang dyan sa pinaka mababang mga tambilawan vloggers. Mula sa pinakamalalaking tambilawan vloggers hanggang sa mga hindi ko alam kung ano yung tawag sa iba, ensaymada ba? Iba ba yung ensaymada? Sila rin yun. Isa po yung yung atake ninyo, eh. Pag meron kayong project o merong mga nangako o pangarap, mas maganda pangarap. Pag may pangarap tong administrasyon na to, banat agad sa Duterte. Katulad po ngayon, ito po, pinakamatindi. Pinakamalaki na drug hole. Pinakamalaking huli. Hindi po ba dapat nagbubunyi lang ang lahat? Kasi ang laki ng pagkakahuli. Mula po sa presidente hanggang kalateyatan, hanggang dyan sa lahat ng vlogger, sila Coach Bukbuk. Ano po ang sinabi? Ano po sinabi ng presidente? No? Pwede naman na war on drugs nang walang namamatay. Yun po talaga kagad. Yung walang namamatay. Tapos, punta dito sa saan galing naman kayo yun? Punta ka dito kala Alteyatan. Ganon din yung nila sa Twitter. Ganon din yung mga pangmatalino. Pangmatatalino raw sila, eh. Atake ng mga matatalino. Ganon din. Na pwede kang conduct ng drug campaign nang walang namamatay. Nagsalita rin po si Laila de Lima. Pwede naman palang walang namamatay. Talagang yung dati daw administrasyon ay mga kriminal lang. Yan yung sinabi ni de Lima, eh. Yan pinakamagandang halimbawa. Tapos babanatan na ng napakatatalinong mga tambilawan vloggers, pangungunahan ng coach nila. Dinaig na ni Duterte, ni PBBM ang drug war ni Duterte. Ganun na kagad ang pronouncement, no? Hindi ko naman pinanonood, pamagat lang, eh. Alam mo na kagad, eh. Sabi ko, paano hindi nyo mapopromote si Duterte sa ginagawa ninyo? Di ba? Instead na kayo mag-anuhan lang, congratulations sa ating kapulisan sa pagkakahuli na to, tuloy-tuloy ang ating sinasagawang war on drugs.
Bakit kinakailangan banatan ninyo si Pangulong Duterte? Ngayon kung binabanatan niyo si Pangulong Duterte, ano po tendency ng mga maka-Duterte? Pumalag, 'di ba? Papalag. Kaya naghanap ngayon, matatalino yung mga maka-Duterte. Sisiraan niyo si Duterte nakahuli lang kayo, pwede naman kasing hindi napansinin yung mga yan. Kaya nanggigigil yung mga Duterte, no? Meron lang kayong konting achievement, banat agad sa dating administrasyon. O kaya kayo nahanapan ng butas. Meron ba namang nahuli na isa? Nasabi na natin, hindi ko na uulitin. Pero eto po, magtapatan tayo. Ilan po bang drug lord ang nahuli nyo na? Ilan pong drug lord ang napatay nyo na? Ilan pong senador ang napakulong nyo? Ilang milyon po ang sumuko, ilang milyon pong adik ang nabigyan nyo ng programa katulad ng programa na ginawa ni Pangulong Duterte. Milyon po ang natukhang. No? Alam nyo, mali po yung meaning nyo ng tukhang. Ang tukhang po, di ba? Katok at kung ano man yung isa. Kakatukin ka at pipilitin ka magbago. Ilang milyon po yung nag-participate na addict sa tukhang. At bakit po alam ng mga otoridad kung sino po tokhang yun? Bakit po alam ng mga otoridad kung sino yung totokhangin, kung sino yung kakatukin? Kasi comprehensive. Ang war on drugs po kasama ang barangay. Lahat po ng barangay captain, ito po yung sinasabi ko wala pong barangay captain ang hindi alam kung sino mga adik dun sa lugar nila. Kaya, milyon po ang natukhang. Hindi po napatay Kaya mali din po yung sinasabi nyo na patay lang ng patay. Adik ka, papatayin ka na. Hindi po. Milyon po yung natukhang. Kinatok, pinakiusapan na magbago. Sa barangay, pinakiusapan sila. Naroon sila sa mga covered court. Napakalawak po. O sasabihin nyo, panalo na si Pangulong Marcos. Yan po. Nakahuli. May epekto po ba yan sa ilan po yung naaralan yung mga adik na magbagong buhay? Yun po yung sukatan gaano kalawak yung napagbago ng ginawang war on drugs. Ilang pong drug lords yung napatay, nahuli. Hanggang ngayon, may mga nahuli pa, nakakulong pa Kaya, tuwing magsasalita kayo ng paninira sa Duterte, nagre-resist yung tao. Bakit? Ano ba ngayon ng sitwasyon? Yung sitwasyon po nun, kaya po relatively, hindi ko naman sinabing tagumpay na tagumpay. Ang sitwasyon po nun, nagkaroon po talaga ng katahimikan sa komunidad. Ngayon po ba, nagkaroon po ba ng katahimikan sa komunidad ngayon? Ano po yung sinasabi ng pangkaraniwang tao? Balik na ang droga sa mga komunidad. Yun po ba ang tagumpay sa inyo? In the first place, tignan nyo nga po. Yan nga po ang palatandaan, nakakahuli ng ganyang kalaki. Sa checkpoint lang. Ibig sabihin, kung totoo yan, na hindi yan planted, eto kung totoo ganyan na po kagarapal ngayon yung bentahan. Hindi na kinakailangan ng kasi lantad na. Pwede mo nang ilantad, ibiyahe mo lang. Makakarating ka na sa paroroonan mo.
tignan niyo yung pronouncement. Ano yung laging sinasabi? Ito ay hindi dito galing sa atin. Tinutukoy pa natin na kung saan nagmula. Bakit po nila sinasabi yun? Kasi yan yung na-stop ni Pangulong Duterte. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, ay panahon po ni Pinoy, dito po niluluto yung mga shabu. Dito po mismo sa Pilipinas. Nawala po yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pahirapan po. Walang 6 years, walang naging bagong adik. Kung meron, onti-onti lang. Kaya napakaswerte talaga nito. Itutuloy mo na lang sana. Okay, punta po tayo. Ayan po halimbawa ng konting achievement, babanatan nyo na kagad si Duterte. Kaya yung mga tao, kahit ayaw man nila, hindi man sila maka-Duterte, hindi man sila maka-Marcos, makukumpara nila. 'Di ba? Kasi po yung sinasabi na unaligned, yung wala pa, hindi pa nila iniisip kung sino suportahan nila. Eh, ang dali pong ikumpara ng mga Duterte at Marcos ng nakahuli lang kayo, 'di ba? Gusto niyo nang tablahin si Duterte. Tignan po ninyo ngayon si ano, nakakatuwa po, may video po ngayon si Bautista. Ano po pinagmamalaki ni Bautista ngayon? Transportation Secretary, DOTR Secretary. Alam niyo pinagmamalaki ni Bautista? Meron na tayong plastic card na lisensya. Tuwan-tuwa, lahat ng TV station. Balita po yan, lahat. Napaka-importante pong balita. Tignan nyo, hindi nila binalita yung maisog. Wala silang pinadalang reporter, pero ang dami pong reporter, kompleto po, ABS-CBN, GMA7, para i-cover po yung pagpapakita ni Bautista na meron na tayong plastic sa lisensya. Yun po ang achievement ng gobyernong ito sa DOTR. Alam niyo po ba mga si Tugade kung ano po yung mga pinakikita sa atin ng media noon, ng mga kahit inauguration ng airport, inauguration ng seaport, ilang seaport po yung inaugurate. Kay Tugade lang to transportation Tapos makikita mo, top 10 most improved airport na iya. Mula po sa pinaka-worst kay Pinoy. Worst airport in the world na iya. Pagdating po ni Duterte, top 10 most improved airport na iya. Pagdating po ngayon, kasama na naman tayo sa worst airport. Hindi po ba? Paano? Ang achievement po, alam nyo kung ano achievement? May plastic na yung lisensya. Hindi naman po achievement yan. Takantaka tayo, no? No? Sa kawalan po ng achievement, pati po yung lisensya na may plastic. Kinover po na lahat. TV Patrol, 24 oras. Puta, laway na laway pa mga reporter. Ito, may balita na sila. Yun po ang achievement nyo. Kaya paano hindi magna number 1 yung mga Duterte? Ito pa po. Papaalala ko lang sa inyo. Alam nyo, akala nyo ba ngayon lang yan? Style po nila yan. Meron po rito, baka nakakalimutan natin, kamakailan lang. Ito po ay balita, ayan no, debt payment soar 1.48 trillion noong December 2023. Di ba tuwan-tuwa rito yung mga tanga-tangang mga tambilawan? Sinasabi nila, binayaran ni si Marcos lang ang tanging nakapagbayad, si PBBM lang ang tanging nakapagbayad ng utang ng Pilipinas. Ayan, bayad ng utang natin.
Pinagmamalaki nila yan. Puta, sabi ko, tanga ba kayo? Sa tingin nyo, pauutangin tayo kung hindi nagbabayad sila Duterte. Pautangin tayo kung hindi nagbayad si Pinoy. Lahat po ng presidente nagbabayad ng utang. Di ba? Pinapaalala ko lang sa inyo. Nagbayad daw ng utang. Hindi daw katulad nung Duterte. Utang ng utang. Binaon tayo sa utang ni Duterte. Hindi marunong magbayad. Si BBM, unang taon pa lang, nagbabayad na ng utang. Binayaran na utang. Ganun po. Putang, titindi ng mga tambilawan vloggers eh. Normal lang po magbayad ng utang. Schedule po yan eh. Parang amortization mo sa bahay yan eh. Bago ka umutang sa Pag-ibig, may pipirmahan ka na dito magsisimula yung hulog mo. Yun po yun. Pero ngayon ang tanong, bakit hindi na nila mapagmalaking pagbabayad ng utang? Ang average po ng pag-utang ni Marcos, mas malaki po ngayon per month kaysa kay Pangulong Duterte. Alam niyo po ba kung bakit tayo lumobo ng utang nung panahon ni Tatay Digong? May pandemya. Tanong, may pandemya ba ngayon? Bakit mas maraming inuutang ngayon? Sira na naman sila, no? Nakarinig lang sila na nagbayad si Bongbong Marcos. Alam niyo po yun, wala talagang achievement eh. Yung normal pong ginagawa ng presidente, achievement na sa kanila. Yan ba namang plastic na lisensya? Achievement ba yan? Pero tuwan-tuwa po si Bautista. Si Togadi po, ilan pong seaport, ilan pong airport, ilan pong ang in-inaugurate ni Togadi. Iba pa po yung kay Villar, mga highway, ilang tulay. Ang layo po. Ngayon, wala. As in zero. May nakita na ba kayo in-inaugurate na bagong highway, bagong tulay? Meron, Esplanade, yung dun sa, yung pasyalan, yung Esplanade. Diyan sa may Ilog Pasig. Ang liliit po ng achievement. Pero kada may achievement, ganito po. Katulad nung Esplanade. Kinaya nyo ba yan? Panahon ni Duterte. Sabi ko, puta, ilang tulay ba pinagawa ni Duterte? Ilang highway ang pinagawa? Ilang skyway? Ilang kilometro na skyway? Kaya sila napupulaan eh. Yun yung problema. Ang liit na nga na achievement nyo. Kinakantsawan nyo pa yung presidente na may malaking achievement. Actually, yung ginagawa ninyong paninira sa Duterte tuwing may maliit kayong achievement, yan po hindi nyo po nasisiraan. Pinopromote nyo po yung mga Duterte. Pinopromote nyo po yung mga Duterte dahil sa inyong mga pagmamalaki. Tignan nyo pa po mga pinagmalaki ng mga yan. Ito po, para lang magka-idea kayo kasi wala po talaga may pagmamalaki. PBBM signs new laws on state universities upgrading new medical school. Magtatayo na raw ng medical school. Di ba? May pinirmahan si Duterte, si Marcos. Magtatayo ng mga medical school sa mga state university. Hindi kinaya ni Duterte yan. Alam niyo yun? Wala pa pong naitatayong poste. Batas pa lang. Pinirmahan pa lang. Alam niyo yung pinirmahan pa lang, kakantsawan na kagad si Duterte. Hindi na isip ni Duterte to. Talagang hindi maiisip ni Duterte. Dahil ang dami pong ginagawa. Alam niyo yun, yung napakarami mong ginawa, tapos sasabihin sa'yo na hindi to naisip ni Duterte magtayo ng mga medical school. Saan yung pinatayo ni Duterte ng medical school? Ang tanong ko, bago kayo magmalaki, bago nyo ipagmalaki na meron, sana man lang may postin man lang.
Ni poste wala eh. Wala pong poste. O ito pa isa. Meron pa eh. Establishment of 179 specialty centers. Specialty centers, alam niyo po yung mga specialty centers, yung pinangako ni PBBM na bawat region magkakaroon ng mga heart center, kidney center, para hindi lang daw sa Maynila. Naisip ba ni Duterte yan? Nagwawala. Pucha, nakaisip pa lang, ano po to ha? Pinirmahan pa lang. Ito po maganda yung term eh. Eyeing to establish. Eyeing. Wala pa po pala napipirmahan. Ano ba yung eyeing sa Tagalog? Minamata. Eyeing eh, pangarap pa lang, pangarap. Pangarap pa lang. No? Pero kung pagmalakihan na yung Duterte, kaya po laging pinopromote nyo si Duterte. Pinopromote nyo eh. Ipaplano pala, wala pa pong plano. Kumbaga, eyeing pa lang nga eh. Eyeing to establish. Puta, yung may plano nga, meron na yung 1 million per year nga na pabahay. Wala na nga, hindi na nga pinag-uusapan eh. Kaya lang, bumibira sa Duterte pa rin. Wala po talaga, walang achievement na malaki. Kaya naghabol, SONA na eh. Ang point ko po dito, no? Kaya po, alam ko na yung lalamanin ng SONA. Yung mga pledges, no? Pledges, yung mga pangarap, tsaka yung mga projection. Samantalang yung Duterte po, konkreto, nakita ng mga tao yung mga proyekto, nakita nila tumahimik. O ngayon, ang tanong nga, bakit sa kabila ng paninira ninyo, pro-China, nakipag-secret deal, kasi po, abstract po sa mga tao yan eh. Ano ngayon kung nakipag-secret deal, murang bigas. Ano ngayon kung nakipag-secret deal, walang mga adiksyones sa amin. Ano ngayon kung nakipag-secret deal, hindi po importante yung mga walang katotoran yung pala yung secret deal, ano lang. Yung sinasabi nilang secret deal, bawal magdala ng welding rod, bakal at semento. Bawal magdala ng welding rod, bakal at semento dun sa Ayungin Shoal. Ang tanong, ngayon bang wala tayong ka-secret deal, nagdadala kayo? May dala-dala ba kayong semento, welding rod at bakal? Wala rin. Meron na ba nagwo-welding dun sa Ayungin Shoal? Kantsaw ka ng kantsaw sa Duterte na hindi nila pinagawa yung barko. Bet sinimulan nyo na bang maggawa? Hindi nga kayo pinapapasok eh. Binobomba nga kayo. Tayo eh. Yun yung point natin, no? Ang ginagawa ninyong paninira sa Duterte, pagpo-promote, nanghihinayang yung mga tao actually. Pagmamalakihan nyo na ganyan. Nanghihinayang yung mga tao, sana matapos na tong gobyerno na. Ibig sabihin, sana 2028 na. Para maiupo na namin si Sara Duterte. Naiinip na po kami. Pero hindi po kami nananawagan na ngayon na. Kasi, kakasuhan nyo nga si Alvarez. Willing to wait kami. Ang problema nyo, no? Kaya consistent number 1 si Tatay Digong. Kaya consistent number 1 si Sara Duterte. Yung akala ninyo na sinisiraan nyo sila, actually, pinopromote nyo sila. Paano nyo sila pinopromote? Dahil
kino-compare nyo yung halos walang achievement ng kasalukuyang gobyerno, ikukumpara nyo sa ginawa ni Tatay Digong. Kahit na ano pong kasiraan nyo sa build. Build na po yan eh. No? Build na po yan. Wala na kayong magagawa dyan. Kahit na anong paninira ninyo sa war on drugs, it's between sinong mas kapani-paniwala. Si Laila de Lima na sinasabi niya na siya ay biktima ng pagmamalabis ni Duterte. Sa usapin ng war on drugs, sino mas paniniwalaan nyo? Na galit si de Lima sa war on drugs? Pero meron siyang wag na natin sabihin. Meron siyang frailties of a woman. Okay. Alam po ninyo, lahat po yan. Nag-a-adapt po yan, no? Sira kayo na sira. Pero actually, yung sinasabihan nyo silang pro-China, dapat tigilan nyo na yan kasi sumisikat yung China eh. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Pwede na po kayong Pasensya na kayo.